Napanganga si Teresa sa huling silid na pinasok. Nakakalula ang dami ng mamahaling batong kumikinang sa loob. Saan mang panig tumingin, kayamanan ang naaabot ng kanyang paningin. Papihit na siya upang lumabas nang mapansin ang espadang tila palamuti sa may dingding. Lumapit siya upang alamin kung totoo yon. Napangiti siya nang matuklasang tunay ang espada. Tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Dahil sa hawak na armas, lalong lumakas ang kanyang loob at saka walang pangingiming nagtatakbo. Buo ang paniniwalang mahahanap ang daan palabas. Tila walang pagod na nararamdaman, tinalunton niya ang pasilyo. Maingat sa ginagawang pagbukas sa bawat pintong madaanan. Walang pinalalampas. Alam niyang isa sa mga iyon ang tamang lagusan palabas. At sa wakas, nagbunga ang pagsisikap niya at pagtsatsaga. Halos maiyak siya sa tuwa nang makarating sa malawak na kusina at makita ang pintuang katumbas ng kaligtasan. Walang lingon-lingon. Nagtatakbo siya palabas. Gusto niyang maglulundag sa tuwa nang sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Nasisiyahang ninamnam ang paghampas ng sariwang hangin sa kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ngunit ilang di pa lang ang layo niya, ginulantang na siya ng malakas at nakakikilabot na pag-ungol. Tila nagbabanta, nagbababala. Otomatikong huminto ang mga paa niya sa paghakbang. Sandaling nakiramdam at saka dahan-dahang pumihit paharap. Nalunok niya ang laway nang makitang papalapit sa kanya ang isang napakalaking lobo. Nakalabas ang mga pangil, nakatingha sa mga balahibo sa batok na tila ba sa kanyang munting maling pagkilos ay agad nasusugod. Nakaamba ito ngunit hindi kumikilos. Dahan-dahan niyang iniangat ang mga kamay. Ibinukas ang isang palad bilang pagsuko. Naisip niyang iyon ang paraan upang ito'y mapahinahon at ang binabalak gawin ay hindi na ituloy. Ipinihit niya ang espadang hawak ng kabilang kamay. Itinutok sa lupa ang dulong matulis na kasing kahulugang hindi iyon gagamitin. Bahagyang nabawasan ang nararamdaman niyang kaba nang bahagyang dumapa ang balahibo nito sa batok. Sinalubong niya ng tingin ang mga mata nitong titig na titig sa kanya. Natuklasan niyang makinang na asul ang kulay ng mga mata nito. Di na itagong nagandahan siya sa mga iyon. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng nararamdamang takot ay tila ba nais pa niyang haplusin ang balahibo nito at waribay may nagsasabi sa kanya na sa kabila ng mabangis nitong anyo ay hindi nito magagawang siya ay saktan. Dahil nakatuon ang atensyon niya sa lobong kaharap, hindi niya napansin ang lalaking nakatayo sa balkonaheng kanina lang ay naisip talunan. Si Victor, nakadukwang sa pasimano, nanonood at inaabangan kung ano ang gagawin ni Teresa. Si Teresa, mistulang na hipnotismo sa tinititigang asul na mata ng lobo. Nagulat siya nang ito ay umungol ng malakas. Galit na galit. Tila napatid na sinulid ang naglalakbay na diwa ng dalaga. May liwanag na pumisik sa isip at nagbalik ang ala-ala ng lagim.
bumalik ang tagpong higit pa sa bangungot. Nanariwa sa isip ang takot na itsura ng kanyang ama, ng kanyang ina at kapatid, at ang kalunos-lunos na kamatayang sinapit ng mga ito. Umahon ang matinding poot sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang espadang hawak na ng 2 kamay at itinutok sa kalaban. Iyon marahil ang maling pagkilos na hinihintay ng lobo. Iniangat nito ang kamay, ang matatalas at matutulis na kuko ay inilabas, at saka sumalakay. Animo isang magiting at mautak na katipunera. Sinabayan ni Teresa ng pag-atras ang pagsugod ng lobo at naiwasan ang ginawang pagdaluhong. Nakahanap siya ng tiyempo nang mawalan ito ng panimbang. Iwinasiwas niya ang espada. Tumama ang talimnon sa mukha ng lobo at napinsala ang kanang mata. Sinamantala niya ang pagkakataon. Walang lingon-lingon. Nagtatakbo siya palayo. Natitigilan pa rin ang lobo. Ininda ang malalim na sugat na dumudugo. Patunay ang malakas nitong pag-ungol. Sumabay sa galit na ungol ng lobo ang halakhak ni Victor. Aliw na aliw sa tagpong napapanood. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa kita pinapatay, Alay. Nalilibang ako sa mga ginagawa mo. Nagagawa mo kung patawanin. Natatawa nitong sabi habang sinusundan ng tingin ang dalagang hindi alam kung saan susuling. Halos mag-ulol naman sa galit ang lobong nasaktan. Pumihit sa direksyong tinakbuhan ni Teresa. Bumuelo ito. Pamatay ang ataking igagawad sa kalaban. David! Sigaw ni Victor. Natigilan ng lobo nang iyon ay marinig. Nagmistulang humahagibis na sasakyang biglang tumirik. Ako lang ang may karapatang kumitil sa buhay ng Alay. Winika pa ni Victor. Babala ang ipinahihiwatig. Walang nagawa ang lobo kung hindi umungol at saka matuling tumakbo sa kabilang direksyon. Humahalo sa hangin ang lupang nakakayod ng mga kukong nakausli. Si Teresa, pilit pa ring sumusuot sa matitinik na sangang nakaharang sa dinaraanan. Hindi pansin ang mga galos sa braso, binti at mga paa. Hindi siya mapipigilan ng kirot mula sa maninipis na sugat na tila ginuhita ng dugo. Doon niya naisip dumaan upang hindi masundan ng lobong inakalang humahabol. Natitiyak niyang magdadalawang isip ito dahil mahihirapang lumusot sa salasalabat na sangang puro tinik. Sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang labi nang makita ang hangganan ng dinaraanan. Ilang hakbang na lang ay malalampasan na ang mga sangang humihiwa sa kanyang balat. Makakalabas na siya. Halos magtatalon siya sa tuwa nang makaalpas sa lagusan. Sandali siyang nag-isip kung tatakbo sa tuwid na direksyon o tatakbo sa kanan o kaliwa dahil malawak ang kapatagang sumalubong sa kanya. Sa huli, nagpasya siyang taluntunin ng direksyon sa harapan. Napamura siya nang makitang mataas ang pader doon. Sumagap siya ng hangin at saka nagtatakbo sa kanang direksyon. Ngunit, mataas din ang pader na naroon. Nagtatakbo siya pabalik at tinalunto ng kaliwang direksyon. Nanlulumo siyang napaluhod at napaupo nang maintindihang saan man mapunta, matataas na pader ang kanyang makikita. Nagsimulang pumatak ang kanyang luha hanggang sa mauwi sa impit na pag-iyak. Mula naman sa di kalayuan ay naroon si Victor. Nakangising nanonood. Maya-maya ay naglalakad na palapit sa dalaga. Naigtad si Teresa.
nang mula sa likuran ay may bisig na yumapo sa kanyang bewang at may kamay na sumapo sa kanyang panga. Hindi man nakita, tukoy na niya kung sino. Tinangka niyang kumawala ngunit nabigo siya. Nang hihina man ay sinubukan niya pa ring pumiglas. Alam na niya ang susunod nitong gagawin. Wala na siyang lakas upang manlaban. Ipinikit na lamang niya ang mga mata at hinintay ang mga pangil na babaon sa kanyang leeg. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Napadilat siya nang maramdamang umangat ang katawan niya. Binuhat siya at sa isang iglap, naramdaman naman ang hanging humahampas sa kanila. Muli niyang naipikit ang mga mata. Dumilat siya nang hindi na gumagalaw ang may buhat sa kanya. Laking gulat niya nang matuklasang nasa harap na sila ng kastilyo. Hindi na niya naituloy ang sasabihin sana na ibaba na siya nang tumingala si Victor sa tapat ng balkonaheng nasa pinakatuktok at saka nakangising tumingin sa kanya. Mabilis siyang umiling nang maintindihan ang binabalak nitong gawin. Ngunit lalo lang lumapad ang nakaloloko nitong ngiti. At nang bahagya na itong yumuko at tumalon, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumili. Sa takot na baka mahulog ay mahigpit siyang nangunyapit sa leeg nito at isinubsob doon ang mukha. Saka lang siya nakahinga nang lumapag na sila. Ngunit laking gulat niya nang matuklasang sa pasimano ito nakatayo at hindi sa sahig. Naumid ang kanyang dila, nanigas ang buong katawan. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling nang dahan-dahan nitong binibitiwan ang mga hita niya. Napatili siya nang mawala ang nakasapo sa mga hita niya. Isang kamay na lang nito ang nakasalo sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin ito nasisyahan. Dahan-dahan ding inaalis ang kamay na nakasapo sa kanyang likod. Naghimagsik ang kanyang loob. Bago tuluyang lumungay-ngay sa ere, ikinapit niya paikis ang magkabilang binti sa mga hita nito. Hindi na siya nakatili. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang mistulang tukong nakadikit sa katawan nito upang siguruhing kasama itong bubulusok. Si Victor, natitigilang nakatitig sa kawalan. Hindi inaasahang yayakapin siya ni Teresa. Nararamdaman niya ang tibok ng puso nito, ang mainit na singaw ng malambot na katawan, at nagdulot iyon sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Biglang-bigla, nalito siya sa nararamdaman.